Chicken or beef or jowa nyo? Nandito naman tayo sa Real Talk and Reflections. Okay, seryoso mode na. Parang kanina pa natin maging seryoso. Bawal na tumawa. Seryoso naman na to. Seryoso na. Okay. Mami Alex. Yes. Nabanggit mo kanina na mismo yung old version mo as a flight attendant. So, paano mo na-handle yung transition na biglang, boom, hindi ka na flight attendant from 24/7 na lumilipad ka everyday, biglang 24/7 at home na as a mom? Actually, until now, na 2 years na ako resign, nagka-transition pa din ako. Sabi ko, okay naman siya. Okay na yun. So, naging mabilis lang pala yung transition na Ongoing pa yung transition pa rin siya. Kasi nga feel ko wala akong closure eh. Parang biglaan eh. Kasi namimiss ko pa rin talaga. So, parang hindi ko pa natatanggap na wala na talaga. Oo, kasi nga ang bilis na pangyayari. So, hindi pa naman uli ang lahat. Pwede pa ulit bumalik. So, baka dun mo pala matanggap yung closure mo. Pero wag naman. Wag naman ganong closure. So, ibig sabihin, may mga days na gusto mo talagang bumalik ng flying. Oo naman. Oo. So, totoo. Talagang gusto ko talagang bumalik. Kasi nga, syempre 8 years ko siya naging buhay. So, sanay na ako. Yun. Saka parang yun na yung comfort zone. Oo, yun nga. Parang ang hirap makakuha ng ibang work. I mean, ang hirap mag-apply sa ibang work kasi parang yun yung gusto kong gawin. Parang laging mako-compare mo na. No? Mahirap talaga. Ang hirap maging mami. Buti na lang, per mom lang tayo. Buti na lang. Pero ngayon, how does it feel seeing your kid na lumaki sa'yo? As in, yung ikaw yung nag-alaga. Masasabi mo bang worth it yung sacrifices mo? Oo. Totoo, worth it talaga. Kasi nakikita ko ngayon, syempre, yung mga flying moms na yung, ano ba explain? Yung, hindi sa kanila syempre lahat ng time, diba? So, akin talaga 24/7. Ramdam ko naman yung benefit. Like, ramdam ko yung difference na, na parang sa'yo habol yung anak mo na pag umiyak sa itatakbo. Yun. Unlike dun sa iba na pag umiyak sa yaya, sa lola, lolo. Okay din naman. Talagang may pros and cons talaga siya. Pipiliin mo lang talaga yung battle mo. Choose your battle. Yes. Ikaw naman, Person Rhea, ano yung lesson mo about love habang nasa ganitong lifestyle? As a busy na flight attendant, imagine, LCCI ka, tapos line trainer ka rin, actively flying. Paano mo na-handle yung may love life ka, tapos balance work-life? Hindi. Maluwag naman kasi yung schedule pag LCCI. So, I think perks na rin siya. At the same time, kailangan talaga yung patience ng partner mo. Dapat naiintindihan ka talaga niya sa line of work. Sobrang laking bagay nun. Tsaka yung may tiwala during layover. Na wala kang gagawin. May iba ko, sino bang mas clingy na jowa? Ikaw or si Kuya Marvin? Parang siya. Siya, mas clingy siya. Paano yun? Mas clingy siya. So, paano yung pag wala kang signal? Ilang hours? Halimbawa, Dubai, di ba? Mga 8 to 10 hours walang. Oh, sanay na siya? Oo, sanay na yan. Na-trained na. Pero ng mga unang months or years nyo, syempre challenge. Na-transition din. Red eye, early morning. Parang yung transition ni Mami Alex, 2 years and ongoing. So, ano yung love language mo and paano mo siya na-adjust sa schedule mo? Ako, siguro, personally, love language ko would be act of service. Act of service. Gusto ko kasing pinagsisilbihan ako. Pinagsisilbihan. Hindi, pero kasi, yung andyan siya after ng long haul mo. Yung nasa labas ng airport. Susundo, alam niya kasi yun. Yeah. Siyempre, gano'n na gano'n. Gano'n si Mami Alex kay ang bigat-bigat ng trolley, gano'n. Tapos makikita mo yung sacrifice. Naalala ko noon yung bumaha after training natin. Yung pinasan ni Don, si Alex, para lang hindi mabasa yung paan. Yun talaga. Diba? Tapos tayo, lubog lang tayo sa baha. Ganun lang talaga ang buhay. Iba, lubog lang talaga pag hindi Alex yung pangalan mo. Huwag na tayong magpabuhat ng gano'n. Wala kang karapatan. Yes. Kailangan Alex. Next question. Ito, advice and final thoughts. Kasi ang ganda ng mga shinare nyo sa akin. Madami siguro natutunan yung mga viewers natin. So,
Anong message mo sa mga flight attendants na full-time mom? Na full-time mom. Na naging full-time mom. Ganon. Oo. Siguro, ano na lang, like, don't blame yourself. Parang gano'n na, okay lang. Okay lang na mag-stop muna. Syempre, gawin mo muna, priorities, syempre, unahin mo talaga yung, yung baby mo, diba? And then, like, pwede ka naman bumalik eh. Ano lang talaga, think positive palagi. Tsaka, syempre, try natin bawasan yung, tawag nga nila yung mom guilt. Na nagigilty ka pag iniwan mo or nagigilty ka pag nag-work ka ulit. So, ayun, don't be hard on yourself. Ang hirap maging mommy. Parang, hindi ko kaya. Yung sumapusa ko pa nga lang, hindi ako makapag-ron. Paano pag Totoong umiiyak Oo, na baby pa. Oo, yung na, mami, wag ka nang umalis. Oo, diba? Diba? Parang ang hirap nung, parang nakakadurog ng heart. Pero namimiss ko yung yung biglang gigisingin na lang ng 10 minutes tapos call time na. Oo, grabe. Trivia lang, no? Hirap kasama sa layover ni Purser Rhea. Kasi, tapos na siya, doon ka pa lang niya gigisingin. Oo. So, siguro mga 10 minutes na lang. Yung naalala ko pag gising ko noon, kasi nakaupo na lang siya nag-cellphone, base na siya, ayos na yung hair niya, okay na yung damit niya, nakasara na yung trolley niya, tapos ako may laway pa, alam mo yun? Tapos sabi ko, anong oras na? Ang sabi, girl, 10 minutes na. Call time na sa Tapos nakasmile pa siya. So parang kami, tulala muna kami kung, shucks, anong unahin namin? Kung magtotopos pa ba? Nagiligo, mag-makeup pa. Paano kaya pagkakasya sa 10 minutes? Napakabait. Ganun siya ka-chill. Oo, sabihin pa niya, ang sarap kasi ng tulog mo. Kaya istorbo. Alam ko Diba, naman kung kakaiba? gano'n quality. Quality Grabe. sleep kasi yung tawag Diba? ko. First, Rhea, ano naman advice mo sa mga FAs na may love life? Pero, laging ganun din, may layover, laging nasa flight. Ano yung ma-advise mo sa kanila? Siguro, you just have to learn how to trust your partner. At the same time, yun nga, ulit-ulit kong sinasabi, compromise is the key to everything. You just have to meet halfway. Kasi kung may pataasan kayo ng pride every time or ego, walang mangyayari. So, kailangan mag-meet lang talaga kayo sa gitna. Ang hirap pa naman ng trabaho natin. Sobrang hirap. Meron tayong mga moments na wala tayong signal. Lalo sa inyo, pag layover na long haul. Pero yung mga 8 to 10 hours wala kang signal. Ano kaya ginagawa ng partner mo, no? Diba? Nagmo-Mobile Legends. Yeah. So, try naman natin yung fast talk na style. Pero, Ito na yun. flight attendant edition. So, first question. Turbulence or drama? Turbulence. Turbulence din. Parang okay na ako sa turbulence. Ngiti-ngiti ka lang, pero Seatbelt ka lang. Yung mga pasero kabang kabatas kayo, chill na chill, chill lang. Part lang. Layover or date night? Date night. Ay, taray. Totoo ba yan? Parang doon ako sa layover. Kakasabi mo lang kanina, girl, lover girl ka. Hindi, kasi pag layover kasi, nakakapahinga ako, Ay, may naman time. pala. Tapos di ba nga pag-purser ka, solo room ka eh. So, Yes. chance works. Iba yan eh, purser yan eh. Oh, Bakit? gali gossip or pillow talk? Pillow talk. Kasi hindi nagsasalita yung pillow eh. Kasi yung gali madaldal, no? Siguro gali. Chicken or beef or jowa nyo? Beef. Ito naman, chicken. Oh my God. Sa bagay, napili nyo naman. Girl, hindi, meron na kaming bago. Batchoy. Bacho. Spayo, jet lag or tampuhan? Jet lag. Jet lag din. Jet lag na lang, no? Pagod Wala ka na nang nga, time. no? Jet lag, wala naman akong kaaway eh. Tapuhan na. Paano yun? Parang sinasabi mong merong may kaaway. Okay. Mabuting linawan. Mabuting Ito na. Airport hug or airport surprise? Ay, sanay ito si Alex. Sagutin mo na. Oo. Sure price. Surprise. Sure naman. Parang sharp naman naman surprise sa airport. Oh. Hindi pwedeng, personal, public show of, affection. Bawal yon pag Kasi, naka-uniform. oo nga. Okay. Onboard coffee or morning cuddle? Onboard coffee. Onboard coffee, mag-umpisa pa lang ng trabaho. Sa umaga. Napaka-sweet. Napaka-sweet. Kitang-kita niya kung gano'n ka-sweet si Mami Alex, no? Cuddle. So, lastly, this line is, flight attendant ka nga kung, May eye bags ka. ikaw, Flight attendant ka, kung yung eyeliner mo, lumilipat sa talukap mo. Grooming check din paminsan-minsan. oh, kayo ba, flight attendant ka nga kung, kayo na yung kumumpleto nun.
Comment Okay. down below. So, we have officially reached the end of our chika. Ay, vlog pala to. Akala ko kasi nagchichikahan lang kami. So, thank you for staying and watching with us. Once again, this is Alex. Rhea. And this is Flying Auntie Pretty. Don't forget to like, comment, follow, subscribe, lahat-lahat na. Bye! Bye! Yay! Tapos din tayo. Hello again mga ka-flying. Before I end the vlog, I just want to thank my 2 close friends na pumayag magpa-guest dito sa aking episode 5. And gusto ko rin magpasalamat sa mga patuloy na nagfa-follow, nanonood, nagla-like, nagko-comment, nag-share ng aking vlog. Super thank you talaga. Appreciate it. And para tapusin na tong aking vlog, meron lang ako message sa inyong lahat. Stay pretty, stay witty, and keep your love steady kahit na may turbulence. Wow! Okay, ciao for now! Last na talaga. Baka nagtataka kayo bakit iba yung damit ko. Nagpalit lang ako kasi nagkamay usok na tayo. And syempre, nintay ko na rin yung jowa ko matapos sa shooting niya. So, post ko dito sa video yung pictures namin. So, bye-bye!